Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa naging run ng ating Gilas Pilipinas dito sa 2023 FIBA World. So, hindi muna ako nagkomento dito sa team natin, sa performance nila dahil gusto ko muna nga mapanood yung tatlong game nila against sa Dominican Republic, Angola at yung kahuli-hulihan kani-kanina lamang po ay itong Angola at Angola, Italy pala, sorry. So, bago ako gumawa ng video, isang mixing video lamang, ay pinanood ko rin muna yung ibang komento ng mga sport analyst at yung iba't ibang mga vloggers dito sa YouTube. At napansin ko sa kanilang lahat, isa lang ang kanilang sinasabi. At komento nila yon. Pero tayo, syempre, gagawa rin tayo ng sarili nating komento tungkol po dito sa naging performance ng Gilas pool natin dito sa FIBA, sa ongoing FIBA. So, magmula nung unang game, magmula sa Dominican Republic, Angola hanggang dito sa Italy, ang ating napuna lamang ay sinasabi rin ito ng mga analyst na wala tayong solidong sistema pagdating sa mga plays natin at naobserbahan ko naman yon. Lahat ng ating plays ay umikot lamang kay kay Jordan Clarkson. So, kapag maganda ang laro ni Jordan Clarkson, nakakasabay tayo sa mga kalaban natin, minsan nakakalamang. Pero kapag pumangit na ang opensa ni Jordan Clarkson, nag-aambag pa rin naman yung ating yung the rest of Gilas members. So, nakakalungkot lang dahil sa tatlong laro natin. Ni isa, wala tayong naipanalo, pero marami ang nagsasabi na halos sa close call lang. So, nakita naman natin, hindi naman kalakihan yung mga naging lamang sa atin, lalo pat ang mga nakalaban natin ay talagang matitibay na koponan din at matataas, malalaki, mabibilis. So, yan ang international game. So, yan ang mga team na ipinadadala ng iba't ibang bansa para sa mga ganitong malalaking event kapares ng FIBA. So, maliban sa FIBA, tapos na tayo dyan. Pero parang meron pa yata tayong isang laro. Sa ranking na lang. Tayo ay, nung nakaraan, 28 ba? Ngayon, 40, 42. So, malalaman natin kung pang ilan tayo ngayon. At pati yung Olympic dream natin ay naglaho na rin na parang bula dahil ang ruling pala sa Olympics isang Asian team lang ang pwedeng makapasok sa Olympics. So doon medyo nagtataka ako bakit isang team lang ang pwedeng pumasok sa Asia. So, ewan ko na kung tama din ako, pero yun ang pagkakaintindi ko, pagkakadinig ko, isa lang ang pwedeng pumasok sa Asia. Dati kasi nakikita lang natin kung hindi China, Korea, ganun, Japan. Hindi pa tayo nakakapasok sa Olympics yata sa pagkaka-recall ko. Parang, nakapasok na ata tayo, pero panahon pa nung kopong-kopong yun. Panahon pa yata nila The Great Kaloy-Loy Saga na binigyan ng parangal ng FIBA kamakailan lamang. So, ngayon, hindi na tayo makakalaro sa Olympics dahil, nauna na sa atin ang Japan.
At just imagine yung tuwa ng mga Japanese people ngayon ng Japan at ire-represent nila ang kanilang bansa sa Olympics. Sabi nga nung mga commentator, sana tayo yon. Pero talagang ganun, sabi nga nila, bilog ang bola. So, balik tayo dito sa Gilas sa team natin. So, ang mga napuna ko talaga, unang-una, walang sistema. Umiikot lamang kay Jordan Clarkson ng ating opensa. Kapag minalas na si Jordan Clarkson, wala na tayong pamalit sa kanya sa opensa. Naobserbahan natin yon doon sa unang laro natin against Dominican. So, nung gumraduate si Jordan Clarkson, wala na rin yung opensa natin. Nung second game naman, against Angola, magandang start. Pangit na naging katapusan. Dahil, isa lang naman ang babantayan nila si Jordan Clarkson lang. At totally, matatalo na tayo ng kahit na sino na makakalaban natin. So, wala tayong sistemang sinusunod dito sa team natin ngayon. At, pangatlo, sabi daw nila, ito na yung pinakamalakas na Gilas pool na nabuo natin. Hindi ako naniniwala na ito na ang pinakamalakas na Gilas pool na nabuo natin dahil pasensya na po sa ibang tagahanga ng iba't ibang player. Hindi na rin ako magbabanggit ng ibang players, pero mga 3 o 4 dito sa current Gilas pool natin ang hindi dapat kasama. Hindi sila fit doon sa sinasabing sistema ni Coach Chot Reyes, kung may sistema man. Dahil nga, yun nga naging problema, sistema, wala. So, wala na nga sistema, may mga player pa na hindi na dapat kasama dyan. Dapat ibang player ang kinuha natin. Pangatlo, yung preparasyon. Wala tayong sapat na naging panahon dahil dumating si Jordan Clarkson, 2 weeks na lang yata, 3 weeks bago mag-FIBA. At si Kai Soto naman, hindi rin nakasama dito sa mga preparasyon ng Gilas. 2 to 3 weeks din yata bago siya nakasama. So kapos sa oras ang karamihan o hindi man iilan sa ating mga Gilas pool members. So siguro pangit naman na isisipan natin kay Coach Chot Reyes yan dahil noong una pa lang dapat talagang international coach na ang kinuha natin dahil nakikita ko kay Chot Reyes, wala siya talagang sistema pagdating sa ganitong entablado, sa ganitong stage ng international competition. Same old lang din, ika nga. Dapat kumuha na tayo ng international coach na natututok dito sa ating Gilas pool. Hindi siya dapat nai-impluwensyahan ng kung sino, kung hindi. Talaga nakasentro lang ang kanyang atensyon sa pagbuo ng isang mainam na team, na national team natin. At siguro, hindi naman siguro kabigatan. May mga kumpanya naman tayong mayayaman dyan. Andyan si MVP, si Ramon Ang ng San Miguel Beer. Siguro dapat pagka nakabuo tayo ng talagang mga dedikadong manlalaro ay siguro mga twice a year, thrice a year,
pagsasama-samahin natin itong bubuuin ng isang international coach at ilalaban natin sa mga competition sa labas ng bansa para maging familiar sila sa isa't isa at maging familiar din sila sa sistema ng laro sa ibang bansa. Dahil itong binuo nating pool na to, sayang. Malakas, aaminin ko, malakas. Pero sayang dahil una, sa obserbasyon ko, madalian yung naging preparasyon. Nakakahiya pa naman dahil tayo ang isa sa mga main host country ng FIBA. At ito lang ang naging performance na naibigay sa atin ng Gilas. Pero ibinigay naman nila lahat. Kaya nga lang siguro, ang naging problema lang talaga ay yung sistema. Sistema lamang talaga ang naging problema. Magmula sa coaching staff hanggang mismo doon sa mga players. Walang sistema, magulo. Umaasa lang tayo sa swerte. Yun ang tamang salita doon. Umaasa lang tayo sa swerte. So sana sa susunod, na paglahok natin sa FIBA qualifying tournament, talagang yung tamang national team na ang ating ipadala. So dito ko natatapusin ang video na to at napasadahan lamang po natin dahil syempre kasama rin po tayo sa mga masasamaan loob sa nangyari. Pero magkaganoon man, maraming salamat Gilas sa team at maayos niyong na-represent ang ating bansa. Walang nasaktan, walang naging gulong nangyari, naging professional kayo. So maraming salamat sa inyo, Gilas team. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.